Ate, tara na. Yaya sa akin ni Sandra na mag 6 p.m. na. Tinignan ko muna reflection ko na huling beses sa salamin bago mabilis kinuha ang bag ko at regalo at saka lumabas ng kwarto. Ang tagal mo? Reklamo ng kapatid ko. Tss, alika na. Sabi ko na lang sa kasya nila palabas ng bahay. Paglabas namin, saktong huminto ang sasakyan ni James. Binaba niyang salamin ng bintana ng sasakyan. Let's go, yaya niya. Sumakay ako sa front seat kit sa backseat na upo si Sandro. Kala ko ba umalis ka na? Tanong ko kay James. Inutusan ako ni Kat na babalikan ka. Natatawa niyang sabi. Ha? Kala mo naman di ako pupunta kung di niya ako ipapasundo? Paano naman kasi late ka na? Baka kinakabahan yun hindi ka darating? Tumatawang sabi ni Sandro sa likod. Ganun ako ka-VIP kay Kat? Of course, you are her best friend, Sofia. Remember her 16th birthday na halos hindi ka makapunta dahil nilalagnat ka? Sobrang pinilit niya ako sunduin ka para lang dalhin sa celebration niya. Iyak siya ng iyak nung di ako pumayag. Tumatawang kwento ni James. I remember that day. Pagdating ko noon sa venue ng birthday niya, niyakap niya ako na sobrang higpit. Ewan ko ba sa babaeng yon? Ayaw na ayaw niyang wala kami ni James sa mga birthday celebrations niya. Bukod daw kasi sa family niya, kaming dalawa ni James ang treasure niya. Kahit ka kaming dalawa lang daw maging bisita niya sa birthday niya, ayos lang. Pagdating namin sa bahay nila Kat at marinig na agad ang malakas na tugtog. Pumasok kami sa loob ng kabahayan kung saan kami sinalubong ni na tita. Naroon din ang ibang mga kapamilya ni na Kat from her mother's side. Nasa may pool area si Kat kasama ng ibang mga friends ninyo at mga bisita niya. Dumiretso na lang kayo doon, sabi ni tita sa amin. Tumango ako at niyakap ulit si tita bago niyaya na sina Sandro at James na pumuntang pool area kung saan nanggagaling ang malakas na tugtog at may mga party lights din. Humiwalay na si Sandro sa amin. Yung iba mga bumabati at sumasalubong sa amin habang ginagala kong paningin para hanapin si Kat. Sofia, over here! Tuwang-tuwang tawag sa akin ni Kat na makita ko. Kumaway ako sa kanya at nagmamadaling lumapit sa kanya para yumakap. Parang kay tagal naming di nagkita, hindi ba? Happy birthday, I love you. Bati ko sa kanya matapos ang yakapan namin. Thank you, and I love you too. Is that my present? Tanong niya na makitang hawak kong regalo. Yeah, hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil alam ko namang nasa yun ang lahat, kaya na lang binili ko, sabi ko. Ngumiti siya, tinanggap iyon. Thank you, Sofia. Oh, by the way, I have a surprise for you, diba? Ako may birthday pero ako may surprise for you. Kumunot ang noo ko. What surprise? Tinignan niya sa James. Let's go. Yaya niya bago hinila sa James at ako sa braso. Nagpatiano na lang ako sa gusto ni Kat. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. Nasa taas na siya. Nakangiting sabi ni tita kay Kat. Okay, mom. Sagot naman ni Kat. Sinong siya? Ilahila ko ni Kat sa braso hanggang sa umakyat kami sa second floor ng bahay nila. Saan niyo ba ako dadalhin? Tanong ko. Sa taas. Someone wants to talk to you. Matagal na pero hindi kanya malapitan at why kami ang nilapitan niya. Sagot ni Kat. Kumunot lalo ang noo ko. Sino? You'll see. Sagot ni James. Umirap ako sa kawalan. Wala akong maisip kung sinong gustong kumausap sa akin. Is it Byron? Pero bakit hindi niya ako malapitan? It's easy for him to do that. Umakyat pa kami sa taas kung saan naroon ang rooftop nila. I was shocked na makitang rose petals sa sahig at may mga maliit na kandilang ginawa nilang pathway. At the end of the pathway may table for two and that someone they're talking about is standing beside the table. May hawak siyang bouquet sa isang kamay at nakapumulsa ang isa. He is staring straight to my eyes. Sobrang lakas ang tibok ng puso ko. Para ko maubusan ng hininga habang nakatingin sa kanya. He is so handsome and smoking hot sa suot niyang Hawaiian-style outfit. Why is he here? I asked without taking my eyes off of him. He wants to talk to you, Sofia. At tingin namin ni James na it's time for you to face him. Sagot ni Kat. Ayusin niyo na yan, Sofia. Sabi naman ni James. Tumingin ako sa kanilang dalawa nang palapit na si Carlos sa amin. No, aalis na ako, sabi ko. Mabilis akong pinigilan ni Kat at James. Naiiyak na ako dahil feeling ko pinagkakaisahan nila ako. Bakit ba nila to ginagawa? May asawa na si Carlos. Gusto pa talaga nila nakikita ako nasasaktan? Sofia, you have to listen to what Carlos has to say. Kailangan niyo mag-usap. You know that we love you, right? And all we wish is for you to be happy. Sabi ni Kat. Carlos. She called him Carlos, not Bonavista. Wow! Anong pinakain ng Carlos Bonavista na to para gawin ng dalawang best friend ko ang bagay na to sa akin? Before you leave, listen to Carlos. Hindi ka naman namin ipapahamak, Sofia. We've listened to him already and it's your turn.
That's James. Ilang segundo ako nakipagtitigan sa kanilang dalawa bago sumuko. Fine. Doon lang nila ako binitawan saka sila umalis. Naiwan ako nakatayo kasama si Carlos. Inabot niya sa akin ang bouquet na hawak niya pero hindi ko yun tinanggap. Tinignan ko siya na masama. What do you want to talk about? Alanganin niyang sagot. Humalokip-kip ako. Sabi mo nang gusto mong sabihin, makikinig ako. Maupo tayo, pwede ba? Umirap ako bago na unang umupo. Naupo siya sa isang upuan na nasa tapat at binaba muna ang bouquet. Kung hindi ko lang alam na may asawa siya, kikiligin ako sa setup dahil romantic ang ambience and it's a candlelight dinner under the moonlight. You want to eat first? Tanong niya. Umiling ako. Talk. Utos ko. Bumuntong hininga siya. Okay, first, I want you to know that I love you. Huwag na tayong maglokohan dito. Sigaw ko. Umiling siya. I am not kidding you, Sofia. Bakit di mo magawang maniwala sa akin? I'm telling you the truth. I love you. I still love you. Bumalik ako para sa'yo, para sa atin. Kasi umaasa at umaasa ako that we can fix this. So please, babe, listen to me. You're married. Halos pabulong kong sabi. I know I'm married and I am not denying that. So why are you telling me this? Why are you telling me that you love me despite the fact that you are married? Why are you telling me to believe you? Para ako nauupos na kandila nang bumuhos sa mga luha ko. Puwisit? Parang walang katapusan silang bumabagsak. You are committing another mistake, Carlos. Hindi ka pa ba natuto sa nangyari noon? What about your wife? Alam ba niyang ginagawa mo to? Hindi ko maintindihan kung anong gusto mo mangyari. I'm telling you this because I have to. Because it's the truth, Sofia. Mahal kita. Paulit-ulit kong sasabihin yun sa'yo, mahal kita. And you must believe me. Natuto na ako sa mga nangyari noon, kaya nga ako nandito. Gusto ko ayusin natin to. Ayusin natin ang relasyon natin. Wala tayong relasyon, ayoko maging kabit. Galit na galit ko pang sigaw. Tumayo na ako pero mabilis ang mga kilos niya. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng mga kamay ko. Hindi kita ginagawang kabit, Sofia. Don't you understand? You are my wife. You are still my wife. Umangat ang tingin ko sa kanya. What? Ano ibig mong sabihin? Lumapit si Carlos sa akin at niyakap ako pero hindi ako nag-respond. Nawindang ang utak ko sa sinabi niya. Paano mag-asawa pa rin kami? Hindi ba anal na kami? I tried to stay away for your own good dahil ang sabi mo noon gusto mo ng space. Pero 5 years ago, nasa kondo lang ako ni Mike. Kinintento kong sarili kong panoorin ka at pagmasdan ka sa malayo. Yung annulment papers, naisip ko baka maisip mong iwan. Dahil gago ko kaya ako ginawa yun pero nung time na pinanamahan mo, Sofia, para ako masisiraan ng bait. Naisip ko siguro dahil kay Byron. Pero hindi ko matanggap kaya't kinuha ko yon kay attorney at itinapon ko. Sinubukan kong lapitan pero sabi ng mama at ate mo, wag na daw dahil maayos ka na. Masaya ka na sa buhay mo at boyfriend mo na si Byron. Ang sakit nung sinabi nila yon. Pero mas masakit nung makita kong hinalikan ka niya. You were there? Tanong ko. Tumango siya. Yun ang unang pagkakataong halikan ako ni Byron pero lasing ako noon. And that was just a kiss. Dumampi lang ng saglit ang labi niya sa labi ko. Yun lang yun. I thought, oo nga. Napalitan na ako ni Byron and you're happy with him. Kaya nag-decide akong umalis ng bansa para lumayo at para kalimutan ko pero hindi ko pala kaya. Kaya bumalik ako. Gusto kitang bawiin kay Byron at kahit na boyfriend mo siya, mas may karapatan ako dahil asawa mo ako, Sofia. Nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob. Noong time na malasing ka sa bar, nilapitan kita para kausapin at para umiwas sa mga lalaking lumalapit-lapit sa'yo. Cause I want to kill those bastards who lay their fingers on you. I am jealous, Sofia. Niyaya kita sa mas private na lugar which is my hotel suite para makipag-usap but you are so drunk and shit. Hindi kita matanggihan. The next day I woke up, wala ka na. It was so frustrating. Umalis ka na walang pasabi kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagising ka. Kaya umalis ako and I didn't know that it was you. Putol ko sa mga sasabihin pa niya. Yeah. So I saw you sa gym pero iniwasan kita dahil kasama mo mga kaibigan mo. At bigla kayo nawala after mag-shower. Coincidentally, nasa resto kayo ni Byron kung saan kami magkikita ni Jolo para pag-usapan ng pag-uwi namin. I wanted to tell to Byron's face that you are my wife pero natakot ako sa magiging reaksyon mo. I just told him the truth nung umalis ka after what happened again in my suite. Kasi gusto ko layuan ka na niya. Bala ko rin sabihin sa'yo na ikaw ang asawa ko pero hindi ka nakinig at umalis ka na hindi mo malang ako pinakikinggan. I'm sorry. Hindi ko alam na ganon. Hindi ka naman kasi nagparamdaman lang sa akin eh. You never texted me. You never called me. Akala ko naghihintay lang ako sa wala. I said and here we go again sa mga luha kong hindi maubos-ubos. Sorry.
Sobra lang ako nasaktan nung sinabi mong gusto mo ng space. Buong akala ko hindi mo na ako mapapatawad. You were so focused on yourself. Hindi mo naisip na pati ako nasaktan nung nawala ang baby natin, but I can't blame you. Dahil buong akala ko ayaw mo sa bata. Now babe, do you forgive me? Masuyo niyang sabi. Tumango ako. Niyakap niya ako muli and this time I hugged him back at tinalikan niya ako sa noo. Pumikit ako. Be my wife again, Sofia? Bulong niya bago lumayo sa akin. Tinignan ko siya. I am still your wife. Umiling siya kaagad. I want you to marry me again, babe. I want a fresh start with you by my side. I want to spend the rest of my life with you. No more Christine, no more walking away, no more Byron. It's just us. You, me, forever? Napasinghap ako at naiyak, lalo pang lumuhod siya sa harapan ko at nilabas ang isang kaheta ng singsing. Binuksan niya yun at tumambad ang kumikislap na singsing. Will you marry me again? Sofia Mendez Benavista? Madamdamin itong pahayag. Kinagat ko ang labit mabilis sa tumango. Yes! Ngumiti siya kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya. Mabilis niyang sinuot ang singsing sa kamay nito at tinalikan ang likod ng palad ko. Tumayo siya at mahigpit ako niyakap. Thank you, babe. Bulong niya bago humiwalay sa yakapan namin. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Kumikis na pa mga luha sa kanyang mata. You don't know how happy I am right now. I love you. Ngumiti ako. I love you too. Nilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa mga labi ko. Na makontento tumigil na siya at niyaya na akong bumaba para daw ibalita sa mga kaibigan ko ang nangyari. Pagbaba namin naghiyawan ng mga kaibigan namin at lumapit sa amin. Niyakap ako ni Napati, Feli at Kath at nag-congratulate. What? Alam na nila kaagad? Wala pa nga kami sinasabi. It's so obvious. Sigaw ni Kat saka tinaas ang kamay kong may suot na singsing. Nagiyawan ng mga kaibigan namin. Sobrang saya ng nararamdaman ko pero na makita ko si Bayon na malungkot na nakangiti. Di ko maiwasang malungkot din para sa kanya. Come on guys, let's have a toast for the newly engaged Sofia and Carlos. Woohoo! Sigaw ulit ni Kat saka tinaas ang hawak na baso na may lamang alak kaya't nabaling sa kanyang paningin ko. Tumatawa akong tinaas din ang basong nakuha ko sa waiter kanina. Don't drink too much, please. Magpakasal muna tayo ulit before I can touch you. Bulong ni Carlos sa akin sa tenga ko. Uminit ang mukha ko. You always take advantage of me. Natatawa kong sabi. Babe, you're the one who takes advantage of my weakness. You always seduce me and I can't resist it. You're damn hot and sexy, you know? Bulong ulit niya. Hindi kita sineseduce. Tanggi ko. Natawa siya. Lasing ka kasi kaya hindi mo matandaan. Pilo niyang sabi. What? Totoo ba yun? Paano? Ayoko malaman, nakakahiya. Bandang 3 p.m., iniatid ako ni Carlos dahil sa bahay kami ni Sandro bago siya nagpaalam na uuwi na rin sa mansyon nila. Nag-uwian na rin ang ibang mga bisita ni Kat. Sina Feli at Patty doon na lang daw matutulog. Nagising ako dahil sa katok sa pinto ni Ate Sara. Sofia, nasa labas sa mga Bonavista. Sabi ni ate na nagpagising sa diwa ko. Nanlalaki ang mga mata kong bumangon at inayos ng sarili ko. Nagbihis din ako na mas maayos bago lumabas. Nahiya akong dumaan at pumunta sa kusina para maghilamos at mag-toothbrush. Pagkatapos noon humarap na ako sa kanila. You didn't tell me na paparito kayo. Bulong ko kay Carlos. Sorry, Mom was so excited kaya hindi ko siya napigilan. Sagot niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mama na siyang pumutol sa bulungan namin ni Carlos. I'm sorry, tita, kung hindi ko nagawa ang gusto niyong tuluyang paglayo kay Sofia. I love her po and she loves me too. Sana po payagan ninyo kaming tuluyang magpalayo kay Sofia. Magpakasal ulit and I promise this time na hindi ko na siya iiwan. Hindi ko na siya hayaang lumaban mag-isa. Hindi ko na siya hayaan na umiyak na mag-isa. Dadamain ko po siya sa lahat. Tatawa po ako kasama niya. Iiyak ako kasama niya. Maghihinagpis kasama siya. Dahil siya lang po ang gusto ko makasama habang buhay. I want to marry Sofia again. Kung papayag po kayo sa simbahan na po kami kakasal. Mahabang sabi ni Carlos. Tinignan ako ni Mama at tumango ako at saka ngumiti. Ma, sabi ko at inibot ang isang kamay niya. Mahal po namin ni Carlos ang isa't isa. Hindi ko alam na itutusan niyo siyang lumayo sa akin. Pero hindi ako galit doon, Ma. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi ginawa yun ni Carlos, hindi siguro ako nakapagtapos at wala ako magandang trabaho ngayon. Pero Ma, gusto ko pong malaman ninyo na gusto ko rin pong pakasalan ulit si Carlos. Gusto ko pong bumuo kami ng sarili naming pamilya.
Gusto ko pong suportahan niyo ulit kami. Umiyak si mama na matapos ako magsalita. Pasensya na kayong dalawa kung pinagdayo ko kayo noon. Pero oo, susuportahan ko kayo sa plano ninyong pagbuo ng sarili ninyong pamilya. Nakita ko naman kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Niyakap ko si mama at nagpasalamat. Yumakap din si Carlos at nagpasalamat din dahil sa pagpayag at pagsuporta sa amin. So, can we already talk about the wedding details? Napangiti ako na masilayan kong mukha ng lalaking nasa dulo ng aisle na nilalakaran ko. Well, noon pa man, willing na talaga ako pero feeling ko, may mas may bibigay pa ako and I can't really wait to say I do para makapag-start na kami ng bago naming buhay. Yung buhay na masasabi kong happy ending na talaga kami. I know wala naman talagang happy ending sa buhay but as long as we're together in our journey, I can say it's a happy ending for us. Ilang beses man kami magkahiwalay, sigurado na kami ngayon sa isa't isa. We will never be apart. He assured me about that din naman. Ngayon pa bang nakadami na kaming naparigdaanan? Nang makalapit kami sa kanya, ay kinuha niya ang kamay ko kay Kuya Samuel na umuwi pa galing abroad para masamahan si Mama sa paghatid sa akin. Nagbano siya kay Mama at nakipagkamay siya kay Kuya bago ko giniya sa harap ng altar. "You're so beautiful, babe," bulong niya. "Thank you, handsome," natatawa namang sagot. Nang simula ng ceremony, tahimik kaming nakikinig until the priest asked us to exchange our wedding vows. Humarap kami ni Carlos sa isa't isa. "Sophia, babe, when I first saw you, you already captured me. Akala ko noon infatuated lang ako sa'yo but I came to realize that I'm starting to like you. Umamin ako sa'yo and I courted you nung sinabi mong girlfriend na kita, walang pagsidla ng tuwa at siya sa puso ko. I am so overwhelmed." Tumagal tayo ng almost 5 years because I ruined our relationship dahil pagdating ng first love ko na akala ko mahal ko pa. Sobrang late ko na nalaman na ikaw pala talagang mahal ko at hindi siya. I am so sorry for the hard times, babe, but I promise you from this moment on that I will love you for the rest of our lives. I will stick with you forever. I will never leave you alone anymore. You and I forever. I love you so much, babe. Madamdaming sabi ni Carlos. Nang matapos magsalita si Carlos, ako naman. Carlos, no words can explain how happy I am today. Umpisa pa lang ng vow ko pero tumulo na talaga ang luha ko. Finally, nandito na tayo sa simbahan. Kinakasal. I really can't imagine myself getting married with anyone else but you. Kaya kahit anong inakala kong annulled ng kasal natin noon, hindi ko lubos pa isip na ikakasal akong muli. I can't imagine having my own family with you. I love you, babe. And I promise to stay with you through thick and thin. I will cherish every moment with you, and I will always be here forever. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. The ceremony continues until the father said, "By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Naghiyawan ng mga kaibigan namin ni Carlos at kanya-kanyang bato ng mga biro nila habang tinataas ni Carlos ang belo ko. Ngumiti siya sa akin bago ko hinalikan. Nagpalakpakan ng mga tao at walang patid ang kasiyahang nadarama ko. "I love you," bulong niya. "I love you too." Carlos POV. Mamaya pang laro namin sa basketball dahil may cheerleading competition pa raw na magaganap. Pero minabuti namin mag-jersey shorts na at t-shirt na muna. Nakaupo kami ng mga kaibigan ko dito sa bleachers habang nanonood ng mga cheer. Ayoko sanang manood dahil wala naman akong interes sa ganito, pero mapilit ang mga kaibigan ko. Gusto lang naman nilang maghanap ng chicks. Medyo naboboard na ako eh. Kaya nagpa siya akong lalabas sa dapat ng gym na biglang mag-perform ang huling school at nadapo ang tingin ko sa isang babaeng may katangkaran sa may center. She is pretty and wow! Hindi ko alam pero may something sa kanya na gusto ko lang siyang titigan at panoorin. "Hoy Carlos, matunaw yan ha?" Biro pa ni Cesar sa akin. "Shut up, Cesar." Nangawakan siya ng partner sa bewang ay nainggit ako. Gusto ko nang humawak noon. Nangiangat siya sa ere at nag-final pose saka ngumiti. Gusto ko ako ang tingnan niya parang ngitian. Shit! Nang matapos ang performance nila, nakasunod lang din ang tingin ko sa kanya. Nang lumabas siya ng gym, agad din akong lumabas na nakasunod ng mga kaibigan ko. "Sino bang sinusundan mo? Para kang asong bubuntot-buntot ta," ani Mike sa akin. "You know, chicks," sagot ni Cesar kay Mike. "Bro, hindi sinusundan ng chicks. Dapat kinikilala yan para mapormahan," sabi ulit ni Mike. "Tumahimik ka nga," saway ko. Gusto ko naman talagang makipagkilala, kaya lang para ako natutorpe.
Hindi ko ba alam pero nakita ko nag-iisa siya. Doon lang ako naglakas ng loob. Nung iniwasan niya ako, ang masama ng pakiramdam ko. Pero buti na lang sinabi din niya ang pangalan niya. She is Sophia, the Greek goddess of earth, huh? Well, her name suits her. She's like a goddess to me, my goddess. Dang, we became friends. Nakilala ko mga kaibigan niya at nakilala niya rin ang mga kaibigan ko. We often hang out lalo na kapag sinusundo ko siya sa school nila. Madalas kaming dalawa lang lumalabas dahil gusto ko. Solo ko siya. 6 months. 6 months ang hinintay ko bago ko nakasigurong gusto ko talaga siya. Kaya't sinabi kong liligawan ko siya and it took a year bago niya ako sinagot kaya naging mag-boyfriend at girlfriend kami. Sobrang saya ng mga araw na kasama ko siya. Sobrang saya dahil mahal na mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Till one day I got a call from an unknown number. Carlos said a voice from the other line. Who's this? Tanong ko. This is Christine. Natigilan ako. Christine. The girl who broke me and the girl I loved before Sophia. Sobrang minahal ko si Christine to the point na pati pamilya ko, kinalaban ko para sa kanya. Nang bumalik siya at sinabi niyang gusto niyang magkabalikan kami, sobrang nalito ako sa nararamdaman ko. Tangina, ang gago ko. Pinilit ko si Christine na magkabalikan kami. Pero ayokong ako ang makikipaghiwalay kay Sophia. Habang papalapit na ng papalapit, ang 5th anniversary namin ni Sophia, lalo ko nagiging cold sa kanya. Hindi ko nakakalimutan anniversary namin ngayon at ina-expect ko na talagang pupunta siya ng kondo. Kaya tinawagan ko ang dati kong naka-fling. Pinapunta ko siya sa unit ko para makipag-make-out lang pero putya, she is so aggressive. Kaya nung abutan kami ni Sophia, half-naked kaming pareho. Nasaktan ako na makita siyang umiiyak sa harapan ko. At magbakaawa siyang wag kong iwan. Pero pinilit ko pa rin ang sarili kong tapusin ang lahat. I cannot stay, lalo ko lang siya masasaktan. Pinanindigan ko ang desisyon ko. Hindi ko na siya kinakausap pa kahit na tumatawag or nagte-text siya sa akin. Iniiwasan ko siya pero fuck. Sinabi niyang buntis siya. Sobrang na-frustrate ako noon kaya inabol ko siya. Sinabi ko baka hindi akong ama. Ang gago ko. Nasaktan ko na naman siya. Tell mom and dad about this, Carlos. Utos sa akin ni Jolo. Nasa loob pala siya ng guest room habang nag-uusap kami ni Sophia. Ang walang hiyang to. Nag-trespassing pa sa unit ko para lang matulog. Feeling close ang puta. Di naman kami close ito eh. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa bahay namin. Ayoko, Jolo, tang ina. Hayaan na natin to. Naiinis kong sabi. Sinuntok niya ako. Ikaw lang magsasabi o baka gusto mo ako na lang. Fuck you. Galit kong sigaw. Tang ina mo, Carlos, kuya mo ko. Huwag mo ako masigaw-sigawan ng ganyan. Ayusin mo yung buhay mo. Galit din niyang sigaw. Sabihin mo kila mommy at daddy yan. Panagutan mo sa Sophia. Wala akong choice kundi ang sabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis sa Sophia. Ayokong kay Jolo na naman manggagaling iyon. Mas lalo magagalit lang si dad sa akin. Ayoko magpakasal. Ayoko na ikasal kami ni Sophia dahil gago ko eh. Hindi niya ako deserve pero shit. Wala ako nagawa nung sinabi ni Dan na ipapakasal nila kami sa lalong madaling panahon. Kinasal kami agad at pinatira sa iisang bubong. Sa unit kami ni Christine dahil ayoko sa manson. Kami pa rin ni Christine kahit nakasal na kami ni Sophia. Naniniwala akong si Christine talaga ang mahal ko at hindi si Sophia. Kahit na alagang-alaga at asikasong-asikaso ko ni Sophia, sobrang binabaliwala ko ang lahat ng yon. Ayokong bigyan siya ng false hope. Ayoko na umasa siyang magiging okay kami ulit dahil hindi na nga po pwede. Hindi na pwede dahil may girlfriend na ako. May kumintok sa punto ng unit ni Mike. Dito kasi ako natulog kagabi dahil nag-inuman kami kasama si Christine. Pero hindi ako tumabi kay Christine. Sa couch ako natulog dahil ayokong gawin to kay Christine. Ayoko lang. Kontento na ako sa halik at yakap kahit na minsan ay nag-i-insist siya. Umiiwas na lang talaga ako. Maybe let's eat. Mike, halika na rin. Sigaw ko sa dalawa nung okay na yung mesa. Maya-maya lang narinig ko si Mike na sumisigaw na. Sophia! Sophia, hindi ka po pwede dito, Sophia? Marakas sasabi ni Mike. Shit! Sophia? Nandito si Sophia? Umalis ka dyan. Narinig ko pa ang sigaw ni Sophia. Mike, what's going on? Tanong ni Christine na kalalabas namang galing ng banyo. Napatingin sina Sophia at Mike kay Christine. Nababas na rin ako sa dining area kaya nakita ko na rin siya. Mabilis siyang lumayo kay Mike at nakita niya akong kumunot ang aking noo. Namumuo ang luha sa mga mata niya pero hindi ako nag-react. Mas mabuti pang makita niya ito para maisip niya na hindi na kami magiging okay ulit. Sophia? Tawag ni Mike. Bumagsak ang mga luha niya.
Shit, pinaiyak ko na naman siya. Why are you here, Sofia? I managed to ask. Sorry. Yun lang ang namutawi sa bibig niya bago mabilis na tumalikod at umalis doon. Tinawag pa siya ni Mike pero tuloy-tuloy siya sa pag-alis. Hinarap ako ni Mike. Do something, dude. Sigaw niya pa sa akin. Umiling ako. Let her. Naiinis na kinuwelyuhan ako ni Mike at sinuntok ng malakas. Gago ka? Galit niyang sigaw sa akin. I know that. Matagal ko nang alam yon. Kinausap ko si Sofia. Nung sabihin niyang mahal niya ako, sobra ako nasaktan. Gusto ko mag-sorry pero hindi ko magawa. Noon ako nag-decide na iwan na si Christine dahil hindi ko kaya na makita ang asawa kong umiiyak. At mahal ko pala talaga siya. No, Carlos, please don't leave me. No! Umiiyak na nagmamakaawa si Christine. Nang sabihin kong ayoko na. Pero hindi na kita mahal, Christine. May asawa na ako. Si Sofia nang mahal ko. I will kill myself if you leave me. Banta niya. Umiling ako. Madami pang lalaki dyan, Christine, yung mamahalin ka ng totoo. Yung hindi kagaya ko. May asawa na ako at mahal ko siya. Hindi na kita mahal. That day, I decided na sunduin si Sofia sa bahay nila dahil hindi siya umuwi sa unit kagabi. Pero nakatanggap ako ng tawag mula kay Lennon. Shit, Carlos, si Christine. Natataranta niyang sabi. What? What about Christine, Lennon? Nag-aalala kong tanong. Tang ina, I'm taking her to the hospital. In-overdose yung sarili niya. Nakita ko lang siya na walang malay at bumubula ng bibig. Nakakarat ang gamot na ininom niya sa sahig. Tang ina ka, Carlos. Papatayin kita kapag may nangyaring masama sa kanya. Galit niyang sigaw sa akin. Napapikit ako at mabilis na pinatay ang tawag. Pumunta ako sa ospital at naabutan ko sa hallway si Lennon na naglalakad pabalik-balik. Bakit ka ba nandun? Talong ko. She called me. Iniwan mo raw siya and she cannot take it. She said she needs me kaya pumunta ako pero pagdating ko, yun na yun naabutan ko. Sagot niyang hindi maitatago ang galit sa akin. Napahilamas ako sa mukha ko. I know Lennon loves Christine pero ako ang mahal ni Christine. Do not leave her, Carlos. Mahal na mahal ka niya. Marahan niyang sabi sa akin. Nakita ko pa ang luha sa mga mata niya. Kung ang makapagpapasaya sa kanya ay ang pananatili mo, I will beg for that, bro. Titiisin kong makita siyang masaya sa'yo kahit masakit. I stayed. Hindi ko na iniwan si Christine. Lahat ng gusto niya sinunod ko. For her and for Lennon. Pero hindi ko na naisip pang kapakanan na mag-ina ko. I am such a useless bastard. Nung napahamak si Sofia at nawala ang anak namin, sobra nagalit ako kay Christine at Lennon. Maging sa sarili ko. I almost killed Christine pero sobra ako nagsisi. Sobra ako nasakta nang ipagtabuyan ako ni Sofia. Sinisisi niya ako sa pagkawala ng anak namin pero totoo naman. Kasalanan ko rin naman yon. Ang gago-gago ko. Tangina. I deserve every punch and slap she's giving me pero nung iwan niya ako, fuck. Halos gustuhin ko na lamang din na mamatay. Pero hindi ako tumigil. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala niya kung nasaan siya. Nalaman kong si Jolong may alam kung nasaan siya. Pero siguradong hindi niya sasabihin kung saan ko matatagpuan si Sofia. Kaya naman, sinundan ko na lamang siya. When I found her, pinagtabuyan niya ako ulit. She needs space, she said. Nagdesisyon akong pabayaan na muna siya. Nag-prepare ako for worse. Kumuha ako ng annulment paper para kung sakaling gustuhin niya yon. Handa na ako pero ang sakit pala. Araw-araw ko siyang sinusundan at pinanonood hanggang sa malaman ko na lang na boyfriend na daw siya ni Byron. Ayaw na sa akin ng mama at ate niya dahil ayaw na daw nilang maulit muli ang mga nangyari. Makasaktan ko na naman ulit sa Sofia. Iiyak na naman siya sa piling ko. Kaya naman pinaliw nila ako kay Sofia. I decided to go abroad and move on. Pero hindi ko talaga kaya. Mahal na mahal ko si Sofia. I cannot move forward without her in my life. Bago ako bumalik ng Pilipinas to pursue her again, nagpatattoo ako. It's a symbol of a Greek goddess, Sofia. Yun ang naisip ko because she is my own goddess. I saw her and fell in love all over again. Nung lasing siya sa bar at nakita ko nasa dance floor siya, nilapitan ko siya para sana kausapin. Lasing na siya. I can't afford seeing her dancing with other men kaya niyaya ko siyang umalis and she willingly come with me. Hindi ko in-expect na may mangyayari sa amin ulit but shit, I love this woman and I miss her so much. Gagawin kong lahat para lang bumalik siya sa akin. Nung iniwan niya ako ulit sa pangalawang pagkakataon na may nangyari sa amin, kinausap ko na si Byron. Sinabi ko lahat-lahat sa kanya. Kasal ka na, sabi ni Sofia. Bakit namin kami papayag na makipag-usap ka sa kanya?
Hindi ko tuluyang pinaaral ang kasal namin noon. Hindi niya yun alam. And I want her to know that. Mahal ko si Sofia. Mahal na mahal ko siya. Alam ko, mahal pa rin niya ako kaya please, tulungan niyo ako. Pakiusap ko, and yes, nung birthday nga ni Kat, sinurprise namin siya. Mabuti rin lang at kinausap niya ako. Nakinig siya sa akin at nakipag-ayos. Please, I want you. Bulong niya. Ngumiti ako, tinalikan siya sa labi. As you wish, my wife. I said before I prepare for my entrance. Wife? Yes. She is now my wife. She is no longer my unlucky wife, and she is Sofia Mendez Bonavista. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sofia at Carlos. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po, magkita-kita tayo sa susunod pa nating mga istorya.